Magandang araw! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mahahalagang tagumpay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa buong rehiyon. Tatalakayin natin ang mga pangunahing kasunduan at inisyatiba na nagpatibay sa ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, mula sa pagtatatag ng mga sona ng kapayapaan hanggang sa pagbuo ng mga pangmatagalang layunin para sa isang mas maunlad na kinabukasan. Sa katapusan ng video ay sasagutin natin ang ilang mahahalagang tanong na magbibigay daan para mas maintindihan natin ang papel ng Pilipinas, ang epekto ng ASEAN sa rehiyon, at kung natupad ba nito ang mga layuning itinakda para sa 2020. Kung handa ka na, simulan na natin sa unang tagumpay ng ASEAN, ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Nilagdaan noong Nobyembre 27, 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia ng Foreign Ministers ng Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore at Thailand. Layunin nito na ang Timog Silangang Asya ay maging rehiyon ng kapayapaan, kalayaan, at malayo sa anumang panganib na dulot ng hindi pagkakaunawaang politikal ng mga bansang kasapi at lalo na ng mga makapangyarihang bansa tulad ng USA, Russia at China. Inaasahan na ang mga kasaping bansa ay walang kakampihan at mananatiling neutral bagamat ang ZOPFAN ay naitatag sa panahon ng Cold War. Sunod ay talakayin natin ang Declaration of ASEAN Concord. Ang Declaration of ASEAN Concord ay ginanap sa Bali, Indonesia noong Pebrero 24, 1976 sa pangunguna ng Pangulo ng Indonesia, Punong Ministro ng Malaysia, Pangulo ng Pilipinas, Punong Ministro ng Singapore, at Punong Ministro ng Thailand. Kinilala rin dito ang deklarasyon ng Bandung Bangkok at Kuala Lumpur, maging ang kasunduan ng mga nagkakaisang mga bansa. Layunin ng deklarasyong ito na isulong ang kapayapaan, pagsulong at pag-unlad at ang kabutihan ng mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Hayag ang tagumpay at paglawak ng ASEAN sa larangan ng kaisahang pangkabuhayan, panlipunan, kultural at pangangailangang politikal. Ang mga kasaping bansa ng Timog Silangang Asya ay may sama-samang pagkilos sa pagsusulong ng kapayapaan batay sa magkatuwang na pagsisikap na mapairal ang paggalang at kapakinabangan upang maiwasan ang pagbangon ng mga issue at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Sa Bali Concord II noong 2003, pinag-usapan ang pamayanang ASEAN batay sa pag-unlad sa larangan ng pampulitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at socio-cultural. Sunod naman ay pag-uusapan natin ang Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Noong Disyembre 15, 1975, nilagdaan ng mga kasaping bansa ng ASEAN ang kasunduan na tinawag na Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o ASEAN-NWFZ Treaty bilang pangako na pangalagaan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya bilang isang rehiyon na walang nuclear weapons at iba pang mga sandata na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ito ay kilala rin bilang kasunduan sa Bangkok. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng kasunduan na non-proliferation of nuclear weapons sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuklear at sa pag-ambag tungo sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ito rin ay tanda ng pagtatatag ng isang nuclear weapon-free zone sa Timog Silangang Asya bilang isa sa 5 NWFZ sa mundo. Ang 4 pang bansa na may NWFZ ay nasa Latin America at Caribbean, South Pacific, Africa, at Central Asia. Malugod na tinatanggap ang mga pamamaraan ng CNWFZ Treaty sa pamamagitan ng paglagda at maagang pagratipika ng mga bansa sa nuclear weapon states na mag-aambag sa pagsulong ng pagsasakatuparan ng isang sonang walang armas nuklear sa Timog Silangang Asya. Ang mga pagsisikap ay isinasagawa patungo sa pagsali ng NWS sa protocol.
Ngayon naman ay talakayin natin ang ASEAN Vision 2020. Sa taong 2020, ang ASEAN ay inaasahang makapagtatatag ng mapayapa at matatag na Timog Silangang Asya, kung saan ang bawat bansa ay mapayapa at malayo sa anumang dahilan ng hidwaan sa pamamagitan ng nananatiling paggalang sa katarungan at paghahari ng batas at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pambansa at rehiyonal na katatagan. Hangarin ng ASEAN 2020 na higit na palakasin ang pagsasamang pang-ekonomiya, paliitin ang agwat sa antas ng pag-unlad ng mga bansang kasapi at tiyakin na ang sistema ng multilateral na kalakalan ay manatiling patas at bukas habang nagkakamit ng kakayahan sa pandaigdigang kompetisyon. Sa ganitong paraan, ang ASEAN ay makalilikha ng matatag, maunlad at may kakayahang makipagkompetensya ang ASEAN Economic Region kung saan may malayang daloy ng mga kalakal, serbisyo at pamumuhunan, mas malaya ang daloy ng kapital, pantay na pag-unlad ng ekonomiya at mabawasan ang kahirapan at socio-economic disparities. Tinitiyak na ang ASEAN ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa international upang maisulong ang mga karaniwang interes ng mga mamamayan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang tanong. Alin sa mga nabanggit na tagumpay ang masasabi mong bahagi ang Pilipinas at bakit? Masasabi natin na ang Pilipinas ay naging mahalagang bahagi sa halos lahat ng tagumpay na nabanggit. Kasali tayo sa paglagda sa ZOPFAN, sa ASEAN Concord, at pati sa kasunduan para gawing nuclear weapon-free ang rehiyon. At pagdating sa ASEAN Vision 2020, aktibo rin ang Pilipinas sa mga programang pang-ekonomiya at pangkapayapaan. Kaya masasabi nating hindi lang basta miyembro ang Pilipinas, isa itong aktibong katuwang sa paghubog ng direksyon at tagumpay ng ASEAN. Sa iyong palagay, natupad ba ng ASEAN 2020 Vision ang hangarin nito para sa Timog Silangang Asya? Kung susuriin natin, masasabi nating oo at hindi. Hindi ganap na natupad, pero malaki ang naging progreso. Natupad ito dahil mas naging malakas ang ugnayan ng mga ekonomiya, mas lumawak ang kalakalan, mas dumami ang foreign investments, at nabuo ang ASEAN Community noong 2015. Nagkaroon din ng mas matibay na kooperasyon sa larangan ng seguridad, disaster response, edukasyon, at kalusugan. Pero sa kabilang banda, hindi ganap na natupad ang lahat ng layunin. Nananatili pa rin ang malaking agwat ng pag-unlad ng mga bansa. May mga sigalot pa rin sa rehiyon gaya ng sa South China Sea at hindi pa lubusang malaya ang paggalaw ng manggagawa sa lahat ng propisyon. Kaya masasabi natin na kahit may natitirang hamon, ang ASEAN Vision 2020 ay nagbunga pa rin ng malaking hakbang tungo sa mas nagkakaisang rehiyon. Paano nakatulong ang ASEAN sa mga kasaping bansa sa usaping panlipunan, pampolitika at pangkabuhayan? Sa usaping panlipunan, nakapagpatibay ang ASEAN ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng iba't ibang kultura. Marami rin itong programa para sa edukasyon, kabataan at kalusugan, lalo na sa panahon ng mga pandemya. Sa usaping pampolitika, nagsilbi ang ASEAN bilang plataporma para sa mapayapang pag-uusap ng mga bansa. Nakabuo ito ng mga kasunduang nagtataguyod ng seguridad, gaya ng ZOPFAN at CNWFZ, na nagpalakas sa political stability ng rehiyon. At sa usaping pangkabuhayan, pinasigla ng ASEAN ang malayang kalakalan, pamumuhunan at konektibidad. Dahil dito, mas dumami ang negosyo, turismo at oportunidad sa trabaho. Nakatulong din ito sa pagbawas ng kahirapan at sa mas pantay na pag-unlad. Sa kabuuan, ang ASEAN ay nagsilbing tulay ng pagkakaisa at pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran para sa lahat ng kasaping bansa. At iyan ang ilan sa pinakamahalagang tagumpay ng ASEAN, mga kasunduang nagpatibay sa kapayapaan, nagpatatag sa seguridad, at nagbigay daan sa mas maunlad at nagkakaisang rehiyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.